Magandang araw po sa ating lahat. Para po sa ating Bible knowledge of the day ngayong May 9, ng Sabado. The Bible says in Proverbs 19 verse 18, "Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying." Yan po ang pamagat natin. Chasten thy son while there is hope. Yung chasten po dyan, yasir sa Hebrew word, ibig sabihin or to chastise, reprove, correct, punish. Yan po ang binigay ng Concordance Dictionary. Ano po? Chastise, palo. Reprove, tugnarin. Correct, correct mo. Tutuwid, itatama. O ipapunish mo. Yung anak mo, habang may pag-asa, sabi niya. Ang hope po dyan, I think that I long for, or expectation. Habang meron ka pang ine-expect, habang meron ka pang gustong mangyayari sa kanila, while there is hope. Kasi pag malalaki na yan, mahirap mo nang i-chastise yan, paluin yan, correct yan. Bibihin na lang po na mamalo ng mga high schoolers at college. Kaya nga habang mga bata pa lang sila, chasten thy son while there is hope. Sapagkat sabi din po ng Proverbs 15:22, "Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from them." Yung foolishness, ang mag-aalis niyan is the rod of correction lang po. Kaya nga habang may pag-asa, paluin mo na. Kasi pag hindi mo pinalo, baka mawalan ka ng pag-asa. Diba? Kung hindi nga sila nakikinig ngayong elementary, mas lalo na pag high school. Titigas na yan. Mas kakaya-kayanin ka na yan, lalaban na yan. Lalo na, pag hindi sila nakinig sa'yo ng high school, lalo na sa college. At pag college, hindi na sila nakinig, mas lalo na pag malalaki na sila. Kaya nga makakakita po tayo ng mga magulang na iniiwanan ng kanyang anak. Or yung anak iniiwanan ng kanyang mga magulang. So naglalayas, nagre-rebelde, pag may pamilya na sila, hindi na sila bumabalik sa kanilang magulang. Bakit? Walang nakitang pagpapalo, walang correction, hindi na itama, hindi na ipakita ang halaga ng pamilya, mahalaga ng magulang, sakripisyo ng magulang, lahat hindi na ipakita sa kanila. Kaya nga napakaganda ito chasten thy son while there is hope. Matigas po sila, sa totoo lang, walang pinapakinggan, matigas ang puso nila, ang nasusunod yung gusto nila, hindi yung gusto ng magulang, laro ng laro, tamad, napakaraming kinakailangang i-correct sa kanila. So, i-correct mo na habang may pag-asa pa, habang bata pa sila. The Bible says, "Let not thy soul spare for his crying." Yung spare po dyan ay to live. Huwag mo hayaan yung buhay, yung kaluluwa mo, ay spare or live. Yung hindi mo nagagawin dahil sa umiiyak sila. Ihahamba mo pa lang yung palo, iiyak na sila. Iiyak na sila. So, huwag mong pakinggan yung iyak. Sabi ko nga, wag yung emotional attachment ang mapaboran na lang sila. Kumbaga tayo na lang bababa sa level nila dahil naawa tayo sa kanila. So kaya hindi na lang kukorekin, hindi na lang didisiplinahin. Bakit? Kasi naawa tayo. Kaya pag lumaki sila kawawa. Kaya pinakamaganda po habang may pag-asa pa, bata pa sila, huwag mong i-spare, huwag mong i-lift. Paluin mo, huwag mong maniwala sa cry nila. Kasi hindi naman sila mamamatay. So, dinidisiplina lang po sila. Okay? Sa ating pong principles of the day, your expectation must keep your attention. Kung anong ini-expect mo sa kanila, yun ang attentionan mo, yun ang i-focus mo, yun ang i-pursue mo. Number 2, chastise your child while you can, and there is hope. Habang may pag-asa, habang kaya mo, discipline. Yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you po.